21 lang oh. 21 wala. Walang ano. 21 ano. Po sa inyong lahat, mga kapatid, tayo po ay Gabi na, ayaw ko. manalangin sandali. Dakilang Diyos, aming Ama, aming Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa mga oras na ito ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na kami ay pinagpala mo sa iba't ibang kaparaanan sa buong isang linggong dumaan. Salamat din po sa pag-iingat mo sa amin. Salamat din sa lahat ng mga provisions mo sa amin. At sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat at mayroon kaming malayang pagkakataon upang magsama-sama via Zoom upang ikaw po aming Ama ay aming sambahin at kami po ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Kaya sa mga oras pong ito, inihiling namin na tulungan mo po kaming lahat. Simula po sa akin na tagapaghayag, tagapagpaliwanag, na ito po ay aking mai-deliver ng maayos at naiintindihan ng lahat. Ganun din po ang aking mga kapatiran na patuloy na matyagang dumadalo at nag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo rin po sila ng kakayahang unawain ang lahat ng aming tatalakayin sa gabing ito. Muli aming Ama, maraming pong salamat. Napakabuti mo sa amin. At sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila. Sa pangalan ni Yeshua, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen, mga kapatid. Ayan, ang ating pong tatalakayin ngayong gabi ay part 2 ng Grace, Faith, and Obedience sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol po sa masasabi nating pamilyar or maaaring masabi pa nating basic na mga ano po, no, na mga topic, ang grace, faith, and obedience. Pero ako po ay umaasa na sa mga oras na ito ay ano na po tayo, mayroon ng mas malawak, mas malalim na pangunawa kung ano ang grace. No? Kasi pag tinagalog natin ito, biyaya, pagka sinabi nating biyaya, iba't iba na kagad ang pumapasok sa isip natin, ano? At pag sinabi nating faith, ganun din, at saka yung obedience. So, pagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa relasyon ng grace, faith, and obedience. Now, ang maitatanong ho natin, kasi naintindihan natin na ang grace ay ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo na mga makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang tanong po ay bakit gagawin ng Diyos yon? Ano ang motivation ng Diyos para gawin yon? Para ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Well, ang isa pong sagot diyan ay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin.
Pero kung titingnan natin, bakit nga ba tayo niya mamahalin? Ah, wala naman tayong ginawang favor sa kanya. Bagkus tayo nga po ay makasalanan pa. Pero bakit niya tayo mamahalin? Tayo po bilang tao, madalas nagmamahal tayo dahil mabait sa atin, mabuti sa atin, napapakinabangan natin. Nagmamahal tayo dahil ano po, no, dahil meron pong ginagawang ano sa atin, kabutihan. Kaya kapag hindi na tayo nagawa ng kabutihan, tayo po ay ika nga ginawan ng hindi pabor sa atin, yung pagmamahal naglalaho, nawawala. Pero ang Diyos po, bakit? Bakit niya tayo minahal? Ano ang motivation ng Diyos? Well, wala pong ibang motivation ng Diyos. Hindi po sa atin ang galing yung motivation ng Diyos para mahalin tayo. Ang motivation ng Diyos, no, ang nag-initiate ng lahat ng yan ay walang iba kundi siya. Sarili niya yon, no? Walang ibang pinagmulan yung pagmamahal niya sa atin kundi sa kanya sa kanya mismo. Hindi tayo ang nag-trigger noon, no? Hindi tayo ang nag-motivate noon. Siya po ang nagsimula noon, no? And kaya nga po ang ano sa atin ay mahalin natin ang Diyos. No? Sabi nga sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Siya yung unang nagmahal sa atin, kaya minamahal natin ang Diyos, no? So, grace is God's unearned, initiating love, no? And our response to grace is not passivity, but faith expressed through obedience. So, ibig sabihin, meron pong kaakibat na aksyon yung response natin sa grace ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos sa atin, no? At ang sabi nga sa Romans 5:8, dinemonstrate niya yung kanyang pag-ibig ngayon sa atin habang tayo ay makasalanan pa, no? So, mahirap pong arukin yun na kung paanong mamahalin ng isang banal na Diyos ang isang makasalanang tao. Diba? So, kaya uh, nung inihayag niya, nung dinemonstrate niya yung pag-ibig niya sa atin, hindi po tayo yung mabait na at wala ng kasalanan. Tayo po ay mga makasalanang lahat. Kaya, laging nauuna yung grace ng Diyos. Ulitin ko sa inyo, mga kapatid, ang ultimate expression ng grace ng Diyos sa sangkatauhan ay ng kanyang ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang dahilan kung bakit niya ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, unang-una po dahil mahal niya tayo. At dahil mahal niya tayo, gusto niya tayong magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tayo ay maligtas at huwag nating danasin ang kaparusahan ng kasalanan, which is both physical and spiritual death. We have nothing to worry about the spiritual death dahil hindi na ho natin dadanasin yon. Ang dadanasin na lang natin is the physical death. But the spiritual death or eternal separation from God, hindi na ho natin dadanasin yon. Hindi na ho natin dadanasin yung puot ng Diyos, yung wrath of God. It is because dahil sa grace ng Diyos at tayo nanampalataya sa Kanya. Pero yung pong faith natin sa Kanya ay meron po itong kaakibat na aksyon. May kaakibat na obedience. So ang evidence o ang ebidensya na totoong nananampalataya tayo sa Kanya
ay ang ating obedience. Obedience saan? Obedience sa kanyang instructions. No? Ah, yun po yung ine-expect ng Diyos sa atin. He has given us instructions to obey, to follow. Bakit to? Bakit tayo binigyan ng Diyos ng instructions o yung nasa Torah? Kasi nga po, ang nais ng Diyos ay mahalin natin siya dahil sa pagmamahal niya sa atin. Susuklian natin ito ng pagmamahal. Pero ang tanong po ay, natin siya mamahalin? Mag-iimbento ba tayo ng way para mamahal natin ang Diyos? Well, ang sagot po dyan, ang Diyos din ang nag-initiate. Kasi hindi natin alam kung paano siya mamahalin eh. Ang isang taong makasalanan, katulad ko, katulad nyo, hindi alam kung paano magmahal sa isang banal na Diyos. Ang alam lang natin ay kung paanong mag-express o magparamdam ng pagmamahal sa kapwa natin tao. Pero yung pagmamahal sa Diyos, paano gagawin ng isang tao yun? Well, binigyan ho tayo ng instruction ng Diyos sa kanyang mga salita at yung ibinigay niyang law, yung ibinigay niyang Torah, yung binigay niyang instruction, ay yun po ang paraan kung paano siya mamahalin. So kaya yung pong law o yung Torah o yung in English instruction po ng Diyos yun kung paano natin siya mamahalin at kung paano natin mamahalin ang ating kapwa. Kaya every time na makakakita po kayo ng commandment sa Bible, ito po ay nangangahulugan na binibigyan tayo ng oportunidad at ng paraan kung paano natin mamahalin ang Diyos. So kaya po ang pagmamahal sa Diyos ay hindi galing sa labi lang. Hindi lang sinabi ng bibig. Kundi ang pagmamahal sa Diyos ay kinakikitaan ang isang tao na sumusunod siya sa instruction ng Diyos. So in simple words, kapag sinusunod mo ang instruction ng Diyos, ang basa ng Diyos doon, mahal mo siya. So ganoon ang paraan ng Diyos na itinuro sa atin kung paano natin siya mamahalin. Kasi hindi nga ho natin alam kung paano magmahal sa Diyos. So kaya ang katanggap-tanggap na pagmamahal sa Diyos ay yung pagsunod sa instruction na ibinigay niya sa atin. So ibig sabihin, kapag hindi ho tayo sumusunod sa instruction ng Diyos, nangangahulugan hindi natin siya mahal. Pag dinidisobey natin ang Diyos, hindi natin siya mahal. At nangangahulugan din ito, hindi totoong meron tayong faith sa Kanya at naniniwala tayo sa Kanyang salita. So kaya yung pong pag-ibig niya sa atin ay hindi natin nasusuklian yon ng pag-ibig kapag hindi tayo sumusunod sa instruction ng Diyos. No? So God defines how He is to be loved. Siya ang nag-define kung paano siya mamahalin. Alam ng Diyos, hindi natin alam kung paano mahalin ang Diyos. So kaya nagbigay siya ng standard, nagbigay siya ng guide, no? Nagbigay siya ng instruction kung paano siya mamahalin. So scripture does not leave love undefined or subjective. No? Hindi po subjective ang love. Again, ulitin ko po mga kapatid, ang kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay yung grace niya sa atin. At ang grace niya ay ipinahayag niya nung ibinigay niya ang bugtong niyang anak na si Jesus. And nanampalataya tayo sa Kanya at itong pananampalataya na to, no,
yung pananampalataya at paniniwala natin sa Kanya, ay merong kapahayagan ito. At ang kapahayagan ay yung ating obedience. Obedience saan? Obedience sa Kanyang instruction. Obedience sa Kanyang Torah. At kapag ginagawa natin yon, sinusunod natin, ginagawa natin ang instruction ng Diyos, ang basa ng Diyos doon sa atin, mahal natin siya. Ganun niya tinitingnan ang pagmamahal natin sa Kanya. No? Hindi ito emotion. Ito po ay covenantal. Meron tayong covenant. Nakipagkasundo tayo sa Diyos. Nakipag-covenant tayo sa Kanya. Hindi po ito bugso ng damdamin. Hindi po ito feeling. No? Kundi whether merong feeling or wala, ang kapag napahayag ng pag-ibig sa Diyos ay yung pagsunod sa Kanyang mga salita. So loving God is explicitly connected to obedience. So if you don't obey God's instruction, you don't obey God. And if you don't obey God, you don't love God. And if that is the case, then it is not true that you have faith. Okay? So, kaya sabi ng John chapter 14 verse 15, if you love me, sabi ng Panginoon Diyos, you will keep my commandments. Anong ibig sabihin ng you will keep my commandments? You will follow, you will do it. You will obey it. No? If you love me, sabi ng Diyos. And in 1 John chapter 5 verse 3, love for God is keeping His commandments. So ito po mga verses of scriptures natin dito mga kapatid ay medyo sinamarize na lang natin ng para ho mas mabilis ang ating pag-aaral. But you can always go back, no? You can look at your Bible and read the full verse. Nandoon po siya. But this is more or less the content of that verse. In 1 John chapter 2 verses 3 to 6, no? Knowing God is proven by obedience. So if you are saying that you know God and yet it is not seen in your obedience, then ibig sabihin po, hindi mo talaga kilala ang Diyos. So kaya nakilala mo ang Diyos kung nakikita na ikaw ay sumusunod sa Kanyang instructions. So in 2 John chapter 1 verse 6, love is walking according to His commandments. So, kaya makita nyo several scriptures, no? Na laging ang pag-ibig ay konektado po sa sa pagsunod, sa pag-obey sa ating Panginoon. Okay? Oh. Now, kaya po ang pundasyon ng law ay walang iba kundi ang pag-ibig. So ibig sabihin po, kaya ibinigay ng Diyos yung law sa atin sa sangkatauhan. Hindi para pahirapan ang tao at maging legalistic ang tao. Ang pinakapundasyon ng law na ibinigay ng Diyos ay walang iba kundi pag-ibig. Ibig sabihin, dahil sa Kanyang pag-ibig, dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, ibinigay niya yung law. Bakit to? Kasi yung law, yung instruction ng Diyos, yung Torah, ay nagbibigay ng instruction sa atin kung ano ang gagawin natin para mamahal natin ang Diyos, kung paano natin mamahalin ang Diyos. Kaya basically, ibinigay ng Diyos yung law dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niya na
alam natin kung paano natin siya mamahalin. Siyempre, siya ang nakakaalam kung paano siya mamahalin. So, hindi natin alam yun eh. Lalo na ang tao makasalanan at makasarili. So, hindi natin alam yon. Kaya po nung ibinigay ng Diyos ang law, ay ito ay dahil sa pagmamahal niya sa atin. No? Kaya the law was never opposed to love. Actually, it teaches love. Loving God and loving others summarizes the entire law. Walang iniwan po yan, di ba? Bakit natin dali natin sa senaryo ng isang pamilya? Bakit natin binabawalan ng ating mga anak, no? Na wag mag paggabi, umuwi ng nasa oras. Bakit natin binabawalan na sila ay mag-boyfriend o mag-girlfriend ng minor de edad nang wala pa sa hustong gulang? Di ba? So yan yung mga simpleng patakaran or batas natin sa loob ng bahay. Bakit natin ginagawa yon? Bakit tayo nagbibigay ng mga alituntunin, mga patakaran, mga batas sa loob ng tahanan? Hindi yun para pahirapan yung ating mga anak. Hindi yun para maging legalistic sila. Kundi dahil mahal natin sila. At ang pagsunod nila doon sa batas na ibinigay natin ay nagsasabi sa ating mahal tayo ng ating anak dahil sinusunod tayo. At kaya natin ibinibigay yung mga batas na yon upang wag silang mapahamak. At upang malaman nila kung ano yung nakalulugod sa atin. So ganun din po ang Diyos nung ibinigay ng Diyos yung batas dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. At para alam natin kung paano natin siya mamahalin. No? Kaya nga po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. I mean, the totality of you. You have to love the Lord. No? And ganun din po, yung second commandment is love your neighbor as yourself. So kaya yung pong obedience na tinutukoy natin dito ay yaan ay pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay? So, Messiah or Jesus Christ did not introduce a new ethic in the New Testament. As a matter of fact, He restored the original purpose. Kaya kung makikita ho natin na na diskaril na yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, yung mga Sadducees, they give more emphasis on traditions, no longer on the Torah. Kaya nga si Jesus Christ, makikita ho natin ang mga teachings ni Jesus Christ ay nanggaling ho sa Torah, yung instruction ng Diyos na ibinigay niya kay Moses. No? Ibinalik ng Panginoong Hesus ang mga religious leaders noong mga panahon niyang yon at yung mga tao. Go back to Torah. Yun ang kanyang itinuro. So every commandment is an application of love toward God or others. No? Kaya't makikita niyo po ang law, ang commandment ng Diyos ay it talks about righteousness. Laging nakaangkla yan sa righteousness. Kaya po tayong mga mananampalataya ay being called to imitate Messiah's obedience. And abiding in Messiah means living as He lived. So, ang perfect example natin si Jesus Christ po. Dahil si Jesus Christ ay sinunod niya ang kanyang
amang nasa langit. Kaya sabi niya, di ba, naparito siya rito hindi upang gawin kung ano yung kanyang hindi yung kanyang gustong gawin, kundi kung ano yung pinagagawa ng Diyos Ama sa kanya. And we as Christians in 1 John 2:6, we have to walk as He walked. Kaya si Jesus Christ yung perfect example natin sa ating pong pagsunod. Dahil mahal ng Panginoong Hesus ang kanyang amang nasa langit. At ang kapahayagan ng Panginoong Hesus ng kanyang pagmamahal sa kanyang ama ay ang pagsunod. Kaya po nung siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane, di ba? Alam niya na kung ano yung darating na magiging parusa sa kanya, yung pagpako sa kanya sa krus, yung pag-condemn sa kanya, yung ipapatong ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan sa kanya. No? Kaya ang sabi niya, if it is possible, take this cup, no, this suffering away from me, but not my will, but let your will be done. So, yun po ay kapahayagan ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa kanyang amang nasa langit. So, kaya po, ang ating Panginoong Hesukristo ay sumunod kung ano ang ipinagagawa ng kanyang ama. Kaya yung pong pagsunod sa ating Diyos, katulad ng Panginoong Hesus, ay yan po ang nagpapakita na mahal natin ang Diyos. Yan din ang nagpapakita na totoong may pananampalataya tayo. Yan po yung ebidensya ng ating pananampalataya. Walang iba kung hindi yung ating pagsunod, yung ating obedience sa Diyos. Obedience saan? Ulitin ko po, sa kanyang mga instructions, sa kanyang mga salita. So, kaya po ang pag-ibig, no? O ang pagsunod ng ating Panginoong Hesus was perfect love in action. And grace empowers imitation, not exemption. Now, tingnan naman po natin yung obedience and sin. Salungat ito. Obedience and sin. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-disobey, ikaw ay nagkakasala. Nag-disobey saan? Pag dinisobey mo yung instruction. No? Kaya magka-opposite po yung obedience and disobedience. So yung disobedience saan? Disobedience sa instruction ng Diyos. At ang tawag po doon, kapag dinidisobey natin ang instruction ng Diyos, ang tawag po doon ng Bible ay kasalanan. Yun ay sin. So, obedience is the same as not sinning. Kaya kapag tayo po ay sumusunod, no? Kapag tayo ay ginagawa natin kung ano ang gusto ng Diyos at sinusunod natin, ibig sabihin hindi tayo nagkakasala. Pero pagka tayo po ay nagdi-disobey, then tayo ay nagkakasala. Kaya this was defined clearly in the scripture kung ano ang sin. No? Ang sin is lawlessness according to 1 John 3:4. Sin is lawlessness. Pag sinabi nating lawlessness, no? Or sa ibang salita po, Torah-lessness. So, ibig sabihin, hindi natin sinusunod kung anong instruction ng Diyos, kung anong nasa Torah. And that is, in the eyes of God, sin. Okay? So, ano pa ang kagandahan ng law na ibinigay sa atin ng Diyos? It defines sin. Diba? Ibig sabihin, ang law, ibinigay ng Diyos para alam natin kung paano natin siya mamahalin. At paano natin siya mamahalin? Susundin natin kung ano yung nandun sa instruction ng Diyos. Kung sinusuway natin yon, no, then
Ibig sabihin nagkakasala tayo. Kaya yung pong law na ibinigay ng Diyos sa atin ay dinidefine nito kung ano ang kasalanan. Kasi hindi natin malalaman na yung kasalanan ay kasalanan kung hindi ito sinabi sa kanyang law. Kaya yung law ay napakabuti po napakaganda ng law na ibinigay ng Diyos. Pero tandaan niyo po hindi po yung pagsunod sa law, sa instruction ang makakapag-save sa atin. Kundi dahil tayo ay sinave na ng Diyos, kaya ine-expect po na bilang mga save na individual, sumusunod na tayo sa nagligtas sa atin, sa nag-save sa atin, sa nagpatawad sa atin. At ginawa niya ang lahat ng yon dahil mahal niya tayo. Hindi dahil kamahal-mahal tayo o karapat dapat tayong mahalin, kundi dahil nature ng Diyos ang pagiging isang pag-ibig. But wag po nating kalilimutan na ang other side ng Diyos ay justice. Kaya meron din pong wrath ang Diyos. Sa kabila ng siya ay pag-ibig, meron din ho siyang paghuhusga. No? Kaya in Romans chapter 3 verse 20, the law brings knowledge of sin. Ulitin ko, hindi natin malalamang ang kasalanan ay kasalanan kung hindi sinabi ng law na yun ay kasalanan. Katulad halimbawa po, ang stealing. Kung hindi sinabi ng law na ang stealing ay kasalanan, hindi natin malalaman na ang pagnanakaw pala ay kasalanan. Kaya lang natin nalamang kasalanan ang pagnanakaw dahil sinabi ng law na kasalanan yon. Pangangalunya, sinabi ng law na yon ay kasalanan. Pero kung hindi sinabi ng law, hindi natin alam na kasalanan pala yon sa harapan ng Diyos. So kaya po talagang napakabuti ng Diyos sa atin na binigyan niya tayo ng klarong instructions kung paano tayo magmamahal sa Kanya at paano tayo magmamahal sa ating kapwa. So, Messiah commands a life away from sin. So, forgiveness never cancels the call to holiness. So, ibig sabihin, kung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at nanampalataya tayo, nagrepent tayo at pinatawad tayo ng Diyos, hindi po nangangahulugan na we can live our life the way we want to live our life. So, ibig sabihin nun, dahil tayo ay napatawad na, nangangahulugan yan na tayo ay dapat sumunod na sa nagpatawad sa atin, sa nagligtas sa atin, sa tumubos sa atin. At ang pagsunod sa Kanya ay patungo po ito sa righteousness or sa holiness. Kaya nga sa John chapter 5 verse 14, nakita natin doon na may kausap ang Diyos. Ang sabi niya, sin no more. No? In John chapter 8:11, go and sin no more. Napatawad ka na Huwag ka na magpatuloy sa kasalanan. Well, of course, alam natin na from time to time nakakakumit tayo ng kasalanan, pero it doesn't mean na tayo po ay living in sin. Yes, we sin from time to time, but there is that heavy conviction in our heart kapag nagkakasala tayo. And we don't live in sin. Hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. At hindi na tayo komportable kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Hindi tayo at home kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos, go and sin no more. And that's the very purpose of grace. Kung tayo po ay nagkasala, whether hindi natin sinasadya o sinasadya man, the grace of God is there. No? Grace covers failure. But the goal is not to sin. Yun po yung goal natin. Again, ulitin ko po na ang kasalanan, ang ibig sabihin ay lawlessness, hindi pagsunod sa instruction ng Diyos. We must be obedient
to God's instruction. Kaya ang goal po natin lagi, every single day ng buhay natin, ang goal natin is to follow God's instruction, to obey God. And obeying God ay ang ibig sabihin nun, pag nag-o-obey ka sa Diyos, then you are not sinning against God. But if you are disobeying His instruction, disobeying His law, then you are sinning against God. So grace is a safety net, not a permission slip. So kaya hindi ibig sabihin na como tinamasa na natin ang biyaya ng Diyos, ang grace ng Diyos. Pwede na tayong mabuhay sa gusto natin, no? Okay? Now, saan po pa nagsisimula ang pagsunod? Obedience begins in the heart. Kaya God is concerned with inner alignment. The heart drives behavior. Remember, in the minds of the Jews, ang heart po is not the physical heart na tumitibok dito sa ating dibdib. Ang heart sa kanila is yung mind, yung nasa isip nila. Okay? And ano ho ba yung nasa isip nila? Siyempre kung ano yung pinapasok nila sa isip nila. And what is that? The instruction of God. No? Ayan yung, kaya napakahalaga po nitong mga pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Napakahalaga ng pag-aaral natin ng Torah. Kasi nalalaman natin kung ano ang instruction ng Diyos at dahil naiintindihan natin kung ano ang instruction ng Diyos, alam na natin kung ano ang susundin natin at yun yung nagda-drive ng behavior natin. An external obedience without inward alignment misses the point. So, ibig sabihin, pwede kasing fakein natin yung behavior natin. Kunyari, pag Sunday, ano tayo, banal. Pagdating ng Lunes, balik na tayo sa lumang pagkatao natin, no? So, ibig sabihin, hindi nag-a-align kung ano yung nasa isip mo at yung inihahayag o yung nakikita sa iyo sa panlabas. Dapat may naka-align yun. Dapat naka-align yung nasa isip mo na galing sa salita ng Diyos, instruction ng Diyos, nakikita yon sa buhay mo. In Matthew chapter 5 verse 21 to 28, makikita natin dyan na saan ba nagsisimula ang kasalanan. Dito po, sa heart. Not the physical heart. Saan nagsisimula yon? Sa innermost being mo, sa intellect mo, sa isip mo. Diyan nagsisimula yan. No? Kaya kung ano yung feed natin sa mind natin, napakahalaga po niyan. It might, it might lead us to sin or it might lead us to obeying the Lord. No? Kaya nga sabi sa Jeremiah 31 verse 33, the law of God was written on our heart. In Ezekiel 36, 26 to 27, a new heart and spirit produces obedience. No? Ito po yung dapat. Yan, hindi lang. Yan. So, the new covenant does not remove the law. It relocates it. True obedience flows from transformed desire. Kaya yung pong New Testament, New Covenant, hindi po yan ini-eliminate yung law. Pinapagtibay pa nga lalo ng New Covenant or ng New Testament ang Torah. Okay? So mga kapatid, it's 9:25 na po, kaya dito muna po ako titigil sa ating pag-aaral. At tayo po ay magsasara sa isang panalangin. Pangunahan po tayo ni Teacher Fe. Teacher Fe.
Naka-mute ka. Pwede mo naman rin ang mute. Hindi. Hindi. Teacher Fe? Andiyan pa po ba kayo? Tulog na yata